Ito pala yung update natin sa makina ng Pajero mga boss, na pinalitan natin ng crankshaft, tsaka connecting rod, at lahat ng main bearing, piston ring. Tapos may susolve tayo ritong Avanza na umiilaw yung oil indicator. Sabi ng may-ari kasi baka mahina na raw yung oil pump nito bumomba. Pagkatapos lang naman gawin to, tinap overhaul kasi naghalo raw yung tubig at saka langis nito. Pagkatapos gawin, ayun na, umiilaw na yung oil indicator, pero tama naman yung level ng kanyang langis. So ito yung i-check natin mga bossing. Start na natin mga boss. Ayan, pagmasdan nyo yung oil indicator. Yan, halika. Ito yung isosolve natin yung umiilaw na langis na to. Yan kumukurap-kurap na. Sobrang tagal umakyat nung langis. Mamatay ang indicator. So hatol natin dito. Oil pump strainer muna. Bababa yung crankcase. No, bagong gawa din to, pero ang kapalit naman ay ilaw. Dating nag-overheat ito. Tapos pagkagawa, ganun ang kapalit. Hindi na mamatay agad yung oil indicator. Pag uminit din to, umiilaw din siya. Tapos nagiging maingay yung andar ng makina. Ibig sabihin, kinakapos siya ng langis pataas. Pero sinukat ko naman yung langis doon. Sakto naman yung level ng langis. So doon, ibababa natin yung crankcase. Avanza ito, Avanza. Yan. So may kasabay pa nga ito mga boss, yung Toyota Vios naman na 1NR engine. So ito, marami namang sobra namang kapal ng oil sludge, kaya dito tayo papakita ko sa inyo mga boss. Good vibes lang tayo dito mga bossing sa gawa naming mga sasakyan, tong Webes. Yan. Nakatapos naman tayo isa, Pajero, puro makina po yan. Ito yung sa dulo, yung multicab, overheat naman. Ito lang isa, PMS. Full PMS. Tapos yung Vios natin, oil sludge. Grabing kapal ng oil sludge mga boss. Pakyo. Dapat ganyan kakintab yung makina nyo. Ayan kakalas doon. Oh. Piki. Ako lang sa inyo, paulit-ulit tayo sa mga dito. Ayan kapal ng oil sludge. Yan ang tatrabahoin natin dito sa Vios. Kaya mga boss, update ko kayo kung gaano kalinis yung ating gagawin ulit. Kagaya dati na paano tayo maglinis ng mga gitong makakapal ng oil sludge. Pag walang budget, hindi na kailangan ibaba muna. Yun nga, tulad ng sinabi ko. So, pull down lang ng crankcase tsaka timing cover. Ito yung crankcase ng ating Toyota Vios na maraming oil sludge. Tingnan nyo naman mga boss sa ilalim. Ayan So, silipin natin. Ayan, dami nakatagong oil sludge. So, lilinisin talaga natin ng mabuti yan. Ito naman yung mga camshaft niya, cap. Ito yung valve cover. Hindi mo na makilala. Sobrang kapal ng oil sludge. So, balik tayo sa Avanza mga boss, yung umiilaw yung indicator. Ito na yung crankcase. Grabing dami silikon Ba't may mga tornilyo panlaglag dito? Saan to galing? Guro. Ha? Guro. Tanggalin mo nga itong kuha na to, gis na to. Alam ko hindi tinanggal yan, hindi nilinis ang strainer nito. Ayun, daming Ayun Yan yung bumara. Dami Parang buhangin na durog. Umiilaw kasi yung nito sir, langis. Ayun Maraming Ayan ang dami metal chips. Tinggalin mo to, gis. Ito yung strainer sa ilalim. Gasoline engine ba sa? Ba't may tornilyo pa yan? Saan galing to? Dito na to nakalagay? Oo. Gasoline engine sa? May nahuhulog yan.
Ito nga pala yung crankcase ng Avanza mga bossing. Yung binubuksan natin ngayon. Yan, hindi, ang sabi kasi ng may-ari, oil pump. Kita mo yan yun. Kunin mo yung flashlight. Yun yan dito. Sobrang dumi ng strainer, hindi nilinis to. Ayan oh. Ang lilimahid na oh. Ayan oh. Oh. Yan yung magbabara dyan. Ngayon, tanggalin mo yung gis na yan yun. Ito. Tapos ito, huhugutin mo yun pag ganun. Yan, hugutin mo. Huwag kang vice grip. Ando, nakapatong yon. Yan, ang dumi oh. Kaya umiilaw yung oil pump niyan. Ayan oh. Babara to oh. Yung oil sluds. Dami siguro oil sluds to. Paano nga? Flashlight. Ayun, mga oil sluds. Makita yung strainer dyan doon. Yan. Bagong gawa to mga boss ay. Pinatap overhaul. Tapos itong butas na to yun, napakakapal ng silikon ito. Oh. Babara din yan. Yan. Ito din yung palitan nyo ng oil. Yan, ganyan. Yan, dyan. Yan. Yan. Ayan, oh, barado yun, oh. Yung mga gilid. Pala, silikon. Ayan, oh. Kita mo yan? Ayan, oh. Yung mga nakakalang dyan sa ilalim. Ayan, oh. Ang dami pa. Sige, tubig na Tubig. Dati kasing naghalo yung tubig sa langis nito. Ngayon, pag tap overhaul, umiilaw na yung langis. Ayan, oh. Ang dami, oh. Confirm nga na sobrang dumi ng oil pump strainer niya mga boss ano. Kasi sabi sa akin ng may-ari, balak niya ng palitan ng oil pump to. Sabi ko naman, check muna natin yung oil pump strainer. Baka sobrang barado. Ayun nga, tama nga tayo. Sobrang dumi pala ng oil strainer niya. Yung crankcase, punong-puno ng oil sluds. Kaya ito talaga yung naging dahilan kung bakit umiilaw yung oil indicator niya mga boss no. So dito naman tayo, update ko kayo sa Pajero na in-overhaul natin. Tingnan natin yung andar naman. So dito sa vlog natin mga boss ay hindi lang Vios Avanza yung ipapakita namin na natatapos namin ngayong araw. So papakita ko rin sa inyo yung andar ng ating Pajero. Papaandar rin na natin yung Pajero mga bossing. So ito na siya, buo na. Yan o. So intercooler na lang, tapos coolant. Tignan mo na, coolant doon. Yan, titingnan natin kung matining na ba ang andar nito. Itong ating Pajero na in-overhaul na nagpalit tayo ng crankshaft, oil pump, lahat ng mga bearing. So in-overhaul na rin talaga natin to. Kulang tayo, kulang. Yan na siya oh. Intercooler na lang, pauhuli na lang natin yan. So, start na tayo. Tingnan mo yung kuwan ha. Start. Para ma-break in na, tingnan natin yung langis kung mamamatay yung indicator. So, ito yung oil indicator natin. Tingnan natin mga boss. Okay. Hard starting pa, bagong andar pa, so patay naman yung indicator ng langis, ibig sabihin umakyat mga bossing o gumagana yung ating oil pump. So break in lang natin, lagay mo na yung intercooler yun, iayos mo itong hose na to, iklam mo dyan, lagay natin intercooler. Intercooler. So ito boss, papalitan ko pa ito bukas. Yung dati niyang boss may crack, so improvise muna ito, diba? Hindi pang Pajero.
kailangan lang namin ma-break in ngayon kasi para bukas malambot yung likod ng ating makina. Palagay na natin yung intercooler. Wala naman tagas na langis. Wala naman. Dito. Bleeding na tayo mga boss. Kumakalansing ito clamp. Higpitan pa ni Kalyapo. Mga clamp. Ngayon ito oh. Gusto nang magpahigpit eh. Walang usok, walang talsik. So, bleeding tayo, nakakulan. Inim. Yes. Good ang andar. Malinis na yun. Okay na. Lagyan mo ng langis to. Salpak mo lang ganun ha. Tapos balik mo ulit. Tapos itong cover. No? Tapos balik mo na. Okay na yan. Yan ang problema niyan. Hindi oil pump. Yung linis natin ng crankcase or strainer ng Avanza mga bossing. So isasalpak na natin to. Para matesting na natin kung mamamatay kaagad ba yung indicator ng langis pagkatapos nating linisin itong oil pump strainer. Alright. Salpak na. Siyempre, change oil na rin ulit natin tong Toyota Avanza. Ayan, oil filter natin, papalitan. Tapos gagamitin nating langis ay fully synthetic na 5W30 dito sa ating Toyota Avanza. So may ilaw, ang dilim natin. Bagyo mga bossing. Tuloy pa rin tayo sa luwa. So ayan, nalinis natin yung strainer, no? Observe na natin. Kasi sinabi kagad ni boss sa akin baka daw mahina yung oil pump. Totoo naman mahina yung oil pump dahil sa baradong oil strainer. So tingnan natin yung mga boss, yung indicator ng oil natin. Oh, patay agad. Okay, pagkatapos nating linisin yung oil pump strainer niya ay talagang patay kaagad yung oil indicator pag start pa lang natin. At meron pang concern dito si bossing dito sa Avanza niya. Pag uminit daw, sobrang ingay ng kanyang makina, may engine knocking talaga. Yun pa ang i-observe natin. Inuna lang talaga nating palakasin yung bomba ng langis para makita natin kung may iba pang problema, no? Kasi pag mahina rin yung oil supply ay nagkakaroon din ng engine knocking. Pero ito ngayon, okay na yung oil supply. So, observe natin kung may engine knocking pa ba. Kung may engine knocking, so maaring may problem yung piston nito pagka umingay ito at pagka uminit na siya, no? So, observe ko lang mga boss. Tingnan natin kung umiilaw pa yung indicator ng langis. Pagka umaga kasi to,
matagal mamatay ng indicator. Tapos pag uminit na siya, ayun, kukurap-kurap na. Ngayon, 2 oras na mahigit itong nakaandar. So, ayun, wala na yung sign ng indicator ng langis. Patayin natin ulit. Patay kagad. So, yun lang ang kailangan mga bossing, no? Wag kagad yung oil pump kagad ang pupuntiryahin natin. Sa mga ganitong problema, pagka lalo na maraming oil sludge yung inyong makina, ayan, strainer lang. Tulad nung ginawa natin dito sa Avanza. Ito okay na. Tapos sabay change oil tayo. So, polysynthetic rin ginamit natin dito. Yung history kasi dito mga boss, nag-overheat ito, tinap overhaul. Tapos pagkatapos gawin, ayun na, gano'n na siya. Kukurap-kurap na yung oil indicator niya. So tinanong ko si sir, sabi nilinis daw, pero pagbukas namin ng oil pan, sobrang dumi mga bossing. Kung makikita nyo yung oil sludge kanina at saka yung mga bumagsak na oil sludge dun sa ilalim, napakakapal po. Yun po ang dahilan kung bakit kinakapos ng oil yung ating makina, no? Kasi nagbabara sa strainer. So alagaan lang sa change oil at matagal pa ang buhay ng mga ganitong mga sasakyan niyo pagka sinusunod natin yung pag PPMS nito sa mga ganitong sasakyan. Linis. Ito naman yung kinalabasan ng linis natin ng oil sludge ng Toyota Vios mga boss. Ganyan po. Wala nang makapal na oil sludge. Dito naman tayo sa camshaft. Ayan. Valve cover. Maliwanag na tingnan. Front case natin. Silent chain cover. Ayan. Ganyan po kalinis. Tapos importante itong strainer. Ayan. Walang para. Alright. So ibabalik na natin to. Yung ating Vios na maraming oil sludge mga boss. Start na. Ayan, nabuo na yung natin na nilinis na sobrang daming oil sludge. So makikita niyo yung mga bossing dito. Ayan, puting-puti na yung loob. Ayan. Parang na. Akala mo alaga sa change oil. Pagka tinignan yung cup, kasi nalinis na namin, ayan, lang kami, sali ng kulan. Fire na. Firing na. Ayan, may kuryente, oh. Oh, di ba? Ang galing. May energy. I-start. Brown out dito ngayon sa amin mga boss. Ayan, nabaha pa nga ito. Kita nyo yung itsura ng loob. Okay! Fire! Fire na daw, fire. Yun, tudas! Tulad dati, tahimik pa rin siya. Ayos! Maandar na mga bossing. Oh, maandar na. Inayos natin mga oil sludge. Ayan, so bleeding na lang kami ng coolant. Pagkatapos nito, okay na, goods na. Ganun sugal nga no? Oh? Nagyayabang ni Kalyabe yung niya, energy, umiilaw daw. Ang kulit! Ang kulit! Ang kulit! Ang kulit! Ayos! Yung usok na yan mga boss, yung mga pinanghuhugas natin. So pag natuyo yan, mawawala din yan. So bleeding lang kami ng coolant. Goods na to, ating Toyota Vios na sobrang ma-oil sludge.
Lipat naman tayo rito sa kabila sa Land Cruiser naman na size, no. Ito naman ayaw gumana yung cylinder number 3. Mausok, tapos nagpalit na sila lahat ng fuel injector. So binaba naman namin yung cylinder head muna, niligtest namin. Wala namang singaw yung barbula or tukod. So ito yung mga fuel injector niya, 6 na piraso pinalitan nila. Akala nila makukuha lang sa injector. So napansin natin mga boss, ang may problem sa kanya yung piston number 3. So ipapakita ko sa inyo yung tama ng kanyang liner. Ito siya mga bossing, yung number 3 natin. Ayan. Kaya pala mausok siya, tapos ayaw gumana yung number 3. Ayan, sobrang lalim po ng kayod ng liner, no. So hinatulan din natin to ng baba makina para mapalineran natin ng paribago itong Toyota Land Cruiser. So hinihintay ko lang yung nito mga boss, kinotation lang namin lahat bago namin ibababa to kung mag-approve si owner nitong Land Cruiser. Balik ulit tayo sa Avanza mga boss. Ayan, kung makikita nyo, wala na yung makina. So nasolve na natin yung oil pump, no, na hindi umiilaw. Napaganda na natin yung bomba ng langis niya. So ang problem naman niya, lumalagatok pagka uminit na. Ito yung nakita namin. Yan, lakas ng lagutok. Lumalagutok, tapos may rito eh. Oh? Pagurol mo kan. Dukot lang po. Tapos yun. Tap lang nito. Kung hindi dukot dili na yan eh. Lumalagutok. Piston. Yan ang naging problema ng Toyota Avanza natin mga boss. Ayan, overhaul din ang kinalabasan. Pagkatapos nating iayos yung isang problema na oil indicator na hindi mamatay-matay, no? So naayos na natin yon, pero nung uminit na yung under ng makina, eto na yung nangyari sa kanya. May engine knocking na siya. Kaya anong gagawin mga boss? Nauwi rin sa overhaul itong ating Toyota Avanza. So update ko na lang kayo mga boss kung magiging matining ba ang under nitong ating i-overhaul na Toyota Avanza.